Alright mga ka-alright. Siyempre, hindi naman makukompleto ang ating Korea series kung hindi natin hihimay-himayin ang ating expenses. So, ginawa lang namin ito ng segment para lang mas magkaroon ng value yung video na to. Ang segment namin, 4 lang. So, why South Korea? Why we chose South Korea as our first international travel? Ano yung mga naging expectation namin? And then, syempre, ano yung itinerary? Ano yung mga kinonsider namin na maging part ng itinerary? Considering we're traveling with children and toddlers. And then, finally, expenses. Magkano yung ginastos namin for the whole travel from day 1 to day 8, okay? Yes, yung processing. Yes, including the processing. So, from day 0, let's get to it. So, again, why South Korea? Kasi yung travel period namin is October 5 to 12. So, gusto namin syempre yung medyo relax na, malamig na, experience yung ganung klaseng weather, kaya pinili namin yung South Korea. At the same time, mahilig si mami ng K-drama. So, gusto yung makita ng mga, siguro, opa, may chance, di ba? Why not? Oh, yes. Ayan. And then, maraming nagsasabi, maraming maganda sa Korea. May nagsasabi, mas maganda rin daw sa Japan. Pero parang pinagtutugma namin, mas matimbang sa amin yung South Korea at this time of the year. So, maybe Japan next time pag nagkaroon na ng chance. Pero for the expectation, nung pupunta pa lang kami, naisip namin na maliligaw kami kasi check namin yung mga transport system, nakita namin na talagang iba yung sistema nila kumpara sa Pilipinas. Marami rin na app na pwede natin gamitin like the Naver app and the Papago. So, Naver app, ito yung pinaka talaga nakatulong sa amin. Meron siya kasi iba-ibang methods. So, pwede by walk, by bus, or by subway. And sabi nila hindi raw user-friendly. Parang nagkaroon ng diskusyon about using Google app versus Naver app. Pero kasi Google app is not really accurate in South Korea. So it's really advisable na mag-download ka ng Naver app. And eventually, natutunan namin yun. Parang kami ni Mami parehas yung nag-navigate through the Naver app. Okay naman. Nahirapan ka ba be sa Naver? Pag-follow sa araw, nito ako. Follow sa araw. Siguro ako na, parang Wiz lang kasi kung saan nakatutok yung araw, yung sinusundan ko. So, I guess, Ay, pag pinlight mo yung phone mo. ayun, kailangan i-point mo yung direction ng phone mo. Kung nasaan yung araw, nandun naka-point yung direction ng phone mo. So, doon ka papunta dapat. So, I guess that's one of the tips na pwede mong magamit if you're going to use a Naver app. For me, overall, I think it was a friendly app. Kasi talagang napuntahan namin lahat na kailangan namin puntahan. Pag nagkamali ka, it's really a user error, not an app error. So, may mga points ka sa South Korea na same yung sasakyan mong bus, pero yung pala nasa kabilang side ka. So, pag nagkamali ka ng pupuntahan, you're on the other side. And that's a good thing about it kasi meron kaming may mga nangungulit na bata. Wait lang. Sasama raw si Lia. Ayan, sasama na natin ang makulit na baby. Meron ngang iba't ibang cards to use. May Wow Pass, may T-Money, may climate card. And the most recent one na nilabas ng government na Korea is the climate card. So, nirelease lang siya June 2024 and sobrang naging helpful siya sa amin as first timers, knowing na yung pinaka naging dilemma namin was maliligaw kami and may mga times talaga na naligaw kami as again user error. Naging maganda yung gamit ng climate pass sa amin kasi dito unlimited, pwede maligaw na maligaw. Once binayaran mo siya per day, meron siyang 1 day, may 3 days, 5 days, 7 days, and 30 days. If ever kailangan mo rin i-refund, may refund process din siya. Pero that's from 1 to 7 days lang. 30 days, kung kukunin mo 30 days, wala siyang refund process. Anyway, that's for a different session. Kinuha namin 5 days and naging super useful nga siya. As for the Papago app, naging maganda rin yung experience. Pwede mo lang picture yung mga menu for food and nakikita namin kung ano yung magandang orderin. So yun, mga saan pupunta, ano yung mga signages. So yun, very useful ang Papago app. If you're gonna visit South Korea, again, Naver app, Papago, climate card. Okay, so that's for the expectation. The itinerary naman, siguro share lang namin that the main basis of our travel here, ba't naging ganun yung itinerary namin? Kasi may mga kasamang kids, 12-year-old and 2 years old. So, binasi talaga namin yung itinerary namin dahil doon. And then, kung ano man yung kayang i-cover, mostly ng DSP, Discover Soul Pass. Kasi, syempre, kumuha kami ng Discover Soul Pass para ma-take advantage namin yung mga freebies, kung ano yung mga libre na kumpara sa babayaran mo pa while you're at Korea. Dadaanan din natin yun mamaya. And then, ano yung advantage ng doing DIY versus purchasing a tour or a package for your travel. And then, as for the expenses, real quick, share lang namin dito na for us, we believe that it was a budget-friendly travel. Considering na, yun nga, may kids kami and it's for 8 days. 4 kami traveling. Considering
na lahat ng mga pinuntahan namin is we don't want to restrict ourselves from enjoying the travel experience. Kasi syempre first time kami. Gusto lang namin ma-enjoy talaga at same time makatipid pa rin kahit paano. Puntahan natin yung mga naging preparations namin bago kami lumarga. For the expenses, first pinunta namin, so may vlog din kami rito, sige pa-plug ko na lang. Pag nasa Metro Manila ka lang, might as well go to KVAC, which is nasa BGC lang, Brittany Hotel, para makatipid ka. 900 pesos lang kami per head dito. Pero recently, ito lang si Ate Joy nag-inquire sa travel agency and ang siningil sa kanila is 2.5 per head. So, think about it. Laki ng difference. Ikaw na mag-mat. 1.6. Ikaw na mag-mat. Ang laki ng diferensya nun per head. Eh kung marami kayo, sayang din. Marami mararating yun. Might as well spend it somewhere else. So yun. So for 4 heads sa amin, naka 3.6 kami. And then meron kami mga binayad. Dalawang 20 kilogram check-in baggage and meals. That's for back and forth. 35,645 and 9 cents. Ayun. So, nagpahatid kami kay Sir Rai. Service to airport at 600. Sobrang nakatipid din kami doon kumpara sa Grab. Starbucks sa airport. So, nagkape-kape lang. 250. Nag-Kenny Rogers si na Mami. At ako naman ay lounge. Airport lounge na naka-libre. Just meron tayo ng credit card na pwedeng gamitin. Nagbayad din kami ng travel tax. 1,620 per head. So ako, si Mami at saka si Ate Anya since si Leah is free. So that 4,860 for the travel tax. Nung dumating kami ng Incheon International Airport, first, of course, we claimed our Discovery Soul Pass. Also, pocket Wi-Fi. This is through Klook, and then dito na rin kami nag-withdraw. So as for the limousine bus, 17,000 for each adult and then 12,000 for child for Ate Anya, and then libre si Leah. So that's 46,000 Korean won, which is equivalent to 1,932 pesos. For the DSP naman, Discovery Soul Pass, tatlo lang kinuha namin dito, basically for me, for Mami, and for Ate Anya. Kasi halos lahat naman ng mga location na pinuntahan namin, libre si Leah. Below, almost laging libre na si Bibi. And we also had 20% discount through Klook Fest. We spent 6,363 and 36 cents. The pocket Wi-Fi. So for 8 days, ang binayaran namin was 1,026. So we had to do was claim that when we arrived at the Incheon Airport. Ano yung feedback doon? Bakit Wi-Fi eSIM? eSIM kasi, maganda lang doon. Siyempre, pag nasa Incheon ka na, may connection ka na kagad, diba? Pero kasi, ang dami naman public Wi-Fi. Diba? Tapos, up to 3 can connect sa pocket Wi-Fi. And then yung eSIM kasi, hindi siya makadrain mo. Yung parang ano doon. Tsaka syempre, mas tipid kung tatlo na kayo na nakakonect sa isa-isa kayo ng eSIM plan. Kaya halos hindi nagkakalayo yung rate niya. Correct. So, yun yung pros and cons ng pagkuha ng eSIM versus pocket Wi-Fi. Almost everywhere may public Wi-Fi. So, kukonect ka lang. I guess, ang magiging issue mo lang doon, syempre, kukonect ka ng kukonect for each location. Though malaki naman yung sakop, yun lang yung magiging hassle mo. Pero libre kung gusto mo. eSIM, mabilis siya, pero mahal. Parang nakita namin doon, different coverage, different service providers, nag-range siya from 1,100 to 1,200. Depende kung ilang araw ka. So, that's again, pros and cons. Depende sa inyo kung ano yung preference mo. Bakit Wi-Fi? Yan ang may credit card ka. Kasi pag i-claim mo siya, isa-swipe yung card mo. Para if in case na hindi mo siya masoli, daily charge. Yun lang yung disadvantage niya. Pero eSIM kasi, wala ka na isusoli. Sa'yo na yun. Alright. So, after namin, syempre, nakuha na namin yung mga bagay-bagay, no? Nakakuha na tayo ng ticket for the bus ride. Ito, isa pa na binook namin, Be My Guest House. Binook namin through Agoda. This was for 8 days and 7 nights. Meron na rin kaming mattress sa kasama rito. It was a simple guest house. So, kung nakita niyo yung room namin sa mga previous vlog, it was a small but complete accommodation. 25,808 and 74 divide by 7 days or 7 nights. Kasi technically 7 nights lang naman talaga tayo. Basta tayo ng 8 day, pumatak siya ng 3,686.96 per day. Pero mura na yun kasi may Myeongdong yan. So again, depende sa hotel sa Myeongdong tsaka yung ibang guest house na super liit. Parang na rin, 3.5. Pero kaya Agoda, sinerch ko yun kung saan mura mga Trip.com, Booking. Agoda yung mura, pero actually mas mumura ka kapag sa mismong website ka nila. Pero nasa magkano yung range ng ibang hotel? Mahal, 5 plus, 6 plus. Yung isa ko nga gusto dun sa Myeongdong area talaga, 6 plus May tax pa kasi sa Agoda. Ayun. So again, depende kung paano kayo mag-book, ano yung preference nyo, hotel, Airbnb,
or guest house. So, ang pinakamurang klaseng stay or accommodation sa Korea are the guest houses. Then, next is the Airbnb, then pinakamahal hotel. Ayan, so on our first day, nagkagutuman, unang po namin pinuntahan is McDonald's. Spent 26,000 Korean won. This is round off na lang. Burgers, fries, and tamang snacks lang to. So medyo mahal yung McDonald's namin na yan. And then we bought water for Leah kasi syempre may dede siya. For the first set of water, nakuha namin 4,900. So that 1,950 Korean won. 81 pesos 90 cents. Okay na rin. 7 liters na yun ng Wilkins dito. Parang bumili ka ng Wilkins nga na 7 liters which is 83, 88 pesos ang range dito sa Pilipinas. Nung umikot kami sa Myeongdong, may nakita si ate niya na clips sa mga accessories sa buhok and it was for 4,900. So that's 205 pesos 80 cents. We also had fish cake. So nag-food trip na tayo sa bowl na to and it was satisfying. Masarap yung mga pagkain sa Myeongdong actually. We also had tteokgalbi. Ito yung tteokbokki na may nakaikot na grilled meat. 5,000 Korean won and that's 210 pesos. We also had grilled cheese. Ito naman yung ginusto ni Ate Anya na may kondensada ba yun, no? So that was for 5,000 Korean won din. So we also had groceries at 7-Eleven. Ito na yung mga pinamili namin na parang snack, diapers, additional thing na kakailanganan namin while we're at the guest house. So, 12,700, 533.40 pesos. And then also, bumili kami nga nung climate card. Sa 7-Eleven, nakakaubusan. Sa mga ECU Mart, mga leb. Yung malapit sa atin. So, since sobrang naging maganda yung feedback ng tao sa climate card, talaga nagkakaubusan. So, nagkataon lang rin na maganda yung, siguro yung napag-stayan namin is medyo tago or marami rin convenience store sa area, kaya may mga choices kami. Nagkataon meron talagang climate card na doon. Kinuha na namin. 3,000 won, isang piraso ng climate card. We bought 3 and luludan mo na lang sa mga subway station. But yun, bumili tayo ng ramen and water, 13,000 nung binili natin yan. And then that's equivalent 546 pesos. Alright, so for day 2, ito yung naging itinerary namin. So we went to Gwangjang Market, Chonggyecheon Stream, Changgyeogun Palace, and Hongdae. So, ba't nga ba yung naging itinerary natin ng day 2, be? Hindi kasi yung DSP, diba, 48 hours lang. So, syempre, puntahan mo lang yung mga free. Tapos yung medyo, syempre, nearby areas lang para hindi ka naman muna masyado mahagard. Yan. Correct. Ayan, sakto. Kasi dito, kung makikita nyo rito, free. Wala kaming ginastos dito sa dito na to sa pagpunta namin sa mga lugar na to. Ang expenses namin, preparation namin, so medyo naging mabigat lang kasi this is the time na we were preparing for the coming days. So, food supply, water supply, mainly for Leah and Ate Anya. So, a little bit of snacks for everyone. We spent 29,800 Korean won, which is equivalent 1,251 pesos and 60 cents. Pag naka 30,000 won ka, pwede ka magpa-tax refund. Ayun. Yun pa yung kagandahan doon. Sa mga convenience stores, makita mo may tax refund na icon. It means that you can usually, ang tinatawag na 30,000 Korean won and up, may binibigay silang resibo para pwede nyo ma-tax refund sa airport. Hindi. Or automatically, they can do the tax refund right there and then. So, yun yung process nila. Sa transportation naman, ito na yung nag-load na kami. Yes, nag-top up na kami ng 5 days for 3 cards. Kasi nga, puro bus na yan yung pupuntahan na yan. Ayun. So, tama. Yung isang load namin sa climate card na for 5 days is for 15,000 Korean won. So, we sent 45,000 for 5 days na load. So, ang equivalent niya in pesos is 1,890. So, tong coffee na to, this is the coffee we tried. Yung mga nauuso na parang meron kang pack na isasalin mo dun sa may ice container. So, try namin at convenience store, CU convenience store, 2,500, which is equivalent 105 pesos. Lunch at Gwangjang Market, ito yung mga cultural food nila. 29,500, 1,239. Rice pop, parang kalahati na lang yata nakauwi dito sa Pilipinas. That's for 12,000 Korean won, which is 504. Medyo mahal siya. Pero for its price, I believe it's good kasi minsan lang makatingin ng ganito. It's something na only in Korea. Sa Jeju pa siya ginawa, sabi doon sa packaging. And then we bought some pasalubong. Sa souvenirs, may tax-free din yun. 30,000 ba yan? Ayun. So for souvenirs, sabi ni Mami, nakakuha tayo ng tax refund dito. Originally, the price was 35,000 Korean won. Nakuha na natin ng 32,000. Papakita lang yung passport.
Ayun. So, pumatak lang siya ng 1,344 pesos. For the next one there, medyo umuulan nung araw na yan. Plano na pumunta na dun sa stream para makita yung sa Lovely Runner. Kaso nga umuulan, so bumili kami. Pricey ang umbrella na yan. Pero andito pa yan, buhay naman. Buhay, maganda yung umbrella. For 11,900 Korean won, 499, almost 500 pesos, but it's a good quality. So, good tayo dyan. Eto na yun, naglakad-lakad na lang kami sa Chongjonggong stream yan. Pero enjoy yun, ano? Enjoy, fish. Sobrang haba nung stream. Ipa-plug ko na lang ulit ko yung araw na yan. If you haven't watched that, you wanna watch it. Yeah, plug na natin dito. So, from Gwangjam Market, nandun lang siya sa gitna, sa may aisle ng highway nila. Bababa ka lang, andun na yun. Ang haba ng stream nila na yun. So, after that, pumunta na kami ng Chongjonggong Palace. Nilakad natin. Nilakad namin yan. Inisip namin, kala namin ang lapit. At yun yung mga first part na kala namin. Sa Niver. Maliligaw kami sa Niver. Oo, yung pala ang layo. Pero okay lang. It was a good experience. 20 minutes na lang. Kahit umuulan, medyo tumila na rin naman yun. Nakapaglakad kami ng matiwasay. We purchased tickets for adult lang kasi libre naman sina Ate Anya at Leah dito. We purchased 1,000 Korean won for each of us. 2,000. So, 84 pesos. Diba? So good. And then, we had dinner at Hongdae. Ito na yung sobrang alright. Sabi namin, gusto talaga namin makapag-shopping na. At mura daw sa Hongdae. So, punta kami ng Hongdae. Pero hindi rin kami nakapag-shopping dito. Layo na yung Chicken in the Kitchen. Oo. Malayo rin. Sunday kasi. Malayo rin nilakad namin dito. Kakahanap namin ng makakainan. Na chicken. Kasi nga hindi kumakain ng iba sina Leah at si Ate Anya. Nag-check kami sa Google and ito yung nakita namin na magandang review. So, we really took the time. And it's worth it. So, yun nga lang, naubos yung oras natin kakalakad. Pero nadaanan natin yung mga pinagshootingan. Oo, ang dami namin nakita rito. K-drama na mga pinagshootingan. Yan, oo. Andun din ba yung Coffee Prince? Dun yun. Pero sarado na. So, may Coffee Prince doon. Nakita namin si Weightlifting Fairy. Kahit yung bago sa Netflix kami yung sa may Gwangjang Market, di ba? Meron din doon. Pero yun, Chicken at the Kitchen, we spent 34,500, which is almost 1,500. 1,449 pesos. Ang daming servings ng chicken. Ayun pa, ang pagkain nila dito na-realize namin is laging per group. Minimum of 2. At least. Parang wala ka tayo nakita ng pang solo order lang. At least pang dalawahan lagi. One thing that you have to keep in mind if you're going to Korea and if you're going to order food. Marami talaga silang serving. Lastly, there's si Olive Young. Sasama na lang rin namin dito just for the sake of makita natin yung final expense namin. Pero again, depende sa inyo kung ano yung magugustuhan nyo, kung ano yung mga pasalubong, ano yung mga bibilin nyo. Pero yun, we spent 72,000 Korean won, equivalent to 3,024 in pesos. Yeah. So, for day 3, highlight natin day 3. So, ito, October 7 na, day 3. And naging itinerary namin was Alpaca World, Gangcham Rail, Nami Island, and then back to Myeongwon. This is a whole day trip. Pero ba't ba ito yung naging natin, Ba't ito yung naging itinerary natin for day 3? Kasi sa day 3, malayo yan eh. Hindi yan kasi sa Seoul. So, maganda talaga, i-look tour siya. Kasi, pag may bata, pandas kaya ng energy mo, i-DIY siya. Pero kasi diba, ang labo i-DIY, diba? Nung nagbas tayo, parang, unless siguro mag-rent ka ng private car. Pero, nag-check ako kasi private transfer pala. 250,000 won. Tapos, 2 places lang in one day. Mahal. So, parang mas maganda, i-look tour mo na lang siya. Kaya yung DSP, imbis na 72 hours, 48 hours na lang yung kinuha ko. So, eto na yung part na tinasabi namin, is it worth it to do DIY versus a package tour? So, tiyan na natin kung magkano yung nagastos namin dito in total for day 3. So, eto na yung tour namin. 3 heads. Again, kasi, libre nga si Leah. So, we went to Alpaca World, Gangchon Rail Bike, and Nami Island. May iba dito gumagawa, may sinasama pa na Morning Calm, Petit France, and then other things. Sabi ko, 5 na yon. Kung kaya ng energy mo, go for it. Pero ito yung mga tina-travel package at tour talaga kasi it's worth it. Especially kung first-timer ka. Kami, hindi namin ginawa yun kasi nga may kids kami. Knowing na mahihirapan tayo magbuhat at magpunta kung saan-saan from places to places. Do meron ka naman sasakyan bus. 3 lang yung makatotohanan. Malalayo to. Hindi siya yung tipo na kaya mong gawin ng mabilisan. Siyempre, i-enjoy mo yan kada location. So, we spent 9,541 pesos and 80 cents. Again, this is
through Klook Fest. Nakuha Pero tayong discount super dito. maganda talagang pagpupunta ng Korea, no? Ganyan talaga Mm. yung kukunin mo. Ngayon, nagtaas na yun eh. Pagka-check ko parang 4 plus na. Siguro kasi mas ngayon, November. For the first location namin was Alpaca World. After the Alpaca World namin, nag-lunch kami bago sumakay ng Gangchon Rail Bike. And we sent 63,000 Korean won for that lunch. Ito yung parang chicken na may cheese. May Hindi naman cheese. maubos, ang dami. oo, parang ako lang yung nag-enjoy dito. Kasi, Ako na-enjoy ko yung kimchi. ayan. So, eto, ma-side dish kasi to si Mami eh. Kala ko fried chicken yung sinasabi niya. Oo. Chicken. Talagang naset ko sa utak ko Parang- na fried chicken yun. Iba din Kasi sabi ni Lanson, talagang the best daw to na chicken sa Korea. Kaya sabi namin, in-expect ko something about fried chicken. Ganon. Sakto to, kina Ate Anya, sakto kay Lia. Pero pagdating namin doon, Diba chicken? ibang klaseng chicken siya. Masarap pa rin. Pero it's really for adults talaga na parang paghalo mo yung cheese, some other spices, Pero chicken. hindi ko lang sure kung okay ba na doon mo i-take yung lunch. Kasi dami din namang restaurant doon sa Gangchon, di ba? Siguro depende na rin sa Pero kung may sa preferred tour niya. meal ka, parang okay lang din magbakon. Eh. Kung gusto mo mas makakainin yung mas bet mo pagkain. Oo. Yung pinuntahan namin, maraming kainan doon. So I guess, mas minabuti ni Lanson ng tour guide namin na doon na lang kami lahat. Naka-prepare na kasi siya naka-prepare niya. Ang ginawa niya is parang tinawagin niya na yung restaurant. Ito yung order ng mga tao ko rito para pagdating namin dyan, kakain na lang. And that's what happened. Iwan natin yung bag Oo. dyan. Pero parang nakita talaga nila na tayo talaga yung tao nakaiwan. Ang galing no? Oo. Yun yung kagandahan pag may tour ka. CCTV nila, CCTV kasi doon. Sobrang disiplinado ang mga tao sa Korea. So sobrang nakaka-amaze din yung culture nila. Ang galing talaga. At saka yung kahit saang sulok ni CCTV. Super awesome. So yun, in short, naibalik yung gamit namin without a problem. Nasa Worry bus free na yung travel namin. Actually, ang daming naiwan na itong travel na to eh. Naibalik lang lahat sa amin. Dalawa lang naman. Dalawa lang Tatlo ba? pa. Ano? Marami. Stroller. So anyway, that's for the lunch. After nun, Gangchon Rail Bike, meron naman tayong stop doon before tayo pumunta ng Romance Train, di ba? So we had snacks, 5,000 Korean won. Ito yung Pringles ata, di ba? Pringles to for 210 pesos, yung malaking Pringle. And then, kumuha tayo ng Gangchon Rail Bike photo souvenir with 7,000 Korean won, 294 pesos. And lastly, umuwi na tayo. Pagod na. Pagod na to. Hindi na ako magkakwento about Nami. Basta nung nasa Nami kami, pagod na. Nag-picture na lang kami, umikot konti. Nung sabi, babalik na, nakabalik kami on time. Uwi kami, nayatid na kami kung saan kami drop nung pinaka-bus. We went to Nice to See You para bumili ng pang-dinner, water, and some additional snack, which is 21,900, 919 pesos. That's for day 3. Punta tayo day 4.